Peace be with you. I'm Brother Je. I'm Fernan and this is Usapang Tinapay. Hello mga kapatid, Hello, magandang mga gabi. Good evening, good evening. Bro, Bro, magandang good gabi. evening, good evening. Musta? Ito bro, okay naman. Ikaw bro. Ito masaya. Talagang blessed talaga. So ayun mga kapatid, so welcome ulit sa panibagong Usapang Tinapay. Nakasama ko si Brother Fernan ngayon. So ngayon kasi si Brother Mark, kaya hindi namin kasama. Wala si Brother Mark sa gitna namin. Busy si Mark. May tinatapos lang siyang mga gawain sa trabaho, may nahabol na ganyan. So baka sa next week, kasama namin si Brother Mark. No? Tama bro, no? Ay bro. Ngayon mga kapatid, ang ipinagdiriwang po natin ay ang ika-6 na linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. At ang ating first reading ay babasahin po ng ating kapatid na si Gerald. Okay, thank you bro. Ang unang pagbasa ay mula sa Aklat ng Gawa ng mga Apostol. May dumating doon na ilang taong mula sa Judea at nagturo sa mga kapatid, kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kaugaliang itinuro ni Moises, hindi kayo maliligtas. Mahigpit itong tinutulan ni Pablo at Bernabe at naging mainitan ng kanilang pagtatalo. Kaya't nagpasyang puntahan sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ilan pang mga kapatid na taga Antioquia upang suliranin itong isang guni sa mga apostol at matatandang pinuno ng iglesia. Kaya't minabuti ng mga apostol ng matatandang pinuno ng iglesia at ng buong iglesia na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama ni Pablo at Bernabe. Ang mga napili nila ay si Judas na tinatawag na Barsabas at Silas ng mga lalaking iginagalang ng mga kapatid. Ipinadala nila sa kanila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at ang matatandang pinuno ng iglesia, inyong mga kapatid ay bumabati sa mga kapatid naming hintil na nasa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahan naming galing dito, kahit na hindi namin sila inutusan. At binabagabag nila kayo sa pamamagitan ng kanilang itinuturo. Kaya't nagkaisa kaming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na sina Bernabe at Pablo. Mga taong hindi nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Isinugo namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag ang sinasabi sa sulat na ito. Sapagkat minabuti namin at ng Espiritu Santo na huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na ito na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihahandog sa mga Diyos-Diyosan ng dugo at ng hayop na binigti at huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga iyan para sa ikabubuti ninyo. Paalam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay, Brother Fernando. Medyo malalim ang ating unang pagbasa. Para sa iyo bro, ano yung reflection or paano yung dating interpretation mo dito sa unang pagbasa? Ako bro, ang nakita kong mensahe dito nung first reading natin, kung paano nag-umpisa na maging universal yung Christianity, yung simbahang Katoliko. Kasi ito yung mga early times na nabuo yung simbahang Katoliko, no? Dahil sina Pablo, panahon pa to ni na Pablo, ni na Barnabas, no? Yes. Although meron silang mga ibang kapatid na Kristiyano din, na mga nasa ibang lugar, ito yung pinagdiinan dito, yung wini-welcome na yung mga Gentiles. Kasi yun yung mission ni na yung mga mission ni na Pablo, ni na Barnabas, na lahat ng tao sa mundo na mararating nila, no, gusto nilang i-convert into Christianity. Yes. Ngayon, di ba may dumating nga na parang ginugulo yung ginagawa nila kasi sabi, kapag hindi raw nagpatuli, hindi raw maliligtas. Yes. And then sumulat ngayon yung mga kapatid nilang Kristiyano galing sa ibang lugar na binigyan sila ng guidelines na wag daw kakain ng dugo at saka yung hayop na binigte at wag daw makikiapid, no?
Well, tama naman yung part na huwag kang makikiapid. General rule naman yun. Kasi diniin talaga, no? Oo, talagang hindi mo dapat ginagawa yun. Well, ito lang second, yung unang part nung sinabi nila na huwag kang kakain ng hayop na binigti, tsaka huwag kang kakain ng dugo. Oo. Kasi syempre tayo mga Pilipino, tayo mga Kristiyano, mga Katolikong Pilipino. Yes. Hindi bawal sa atin yan eh. Yes. No? So, ba't nakalagay dito? No? Bakit sinabi ng mga early Christians na huwag ka raw kakain ng hayop na binigti, tsaka huwag kang kakain ng dugo? Ito kasi mga time na to, yung Old Covenant, yung Mosaic Law, kung tawagin, napakarami pang sumusunod dyan. Yes. No? Kailangan magpatuli ka. Yes, oo. Kailangan huwag kang kakain ng hayop na inialay sa Diyos-Diyosan. Kasi nung time na yan, talamak ang idolatry. Oo. Kung sino-sino yung mga sinasambang Diyos ng mga tao dyan. Maribulto. At saka yung dugo. Bawal kang kumain ng dugo. At saka yung hayop na binigti nga. Bakit? Bakit bawal nun? Kasi yung dugo, simbolo yan ng paglilinis ng kasalanan. So ang dugo, naka-reserve lang siya para sa Diyos, para kay Yahweh. So hindi mo pwedeng kainin yun. Kasi ang dugo ay buhay. Diba? Hindi yan bagay na i-consume ng tao. Yes. Kasi sinusunod pa nga nila yung Mosaic Law. Kasi yan yung unang panahon to eh. Yung hayop naman, kapag binigti, no, hindi na-drain ng tama yung dugo sa kanya. Yes. Kasi binigti siya eh. Oo. So marami pang dugo na naiiwan. Hindi mo rin pwedeng kainin yung hayop na binigti. Kasi iba yung dating sa kanila, nung time na yan, no, yung value ng dugo, sobrang mahalaga. Ang feeling nila yung dugo, reserve lang siya para kay Yahweh. Kasi ang dugo, ginagamit siya pang alay. Di ba pag nag-aalay kay Yahweh, anong ginagawa, di ba? Nagkakatay ng tupa or ng baka, pinapaagos yung dugo. No? Kasi ang simbolo nun, hinuhugasan yung kasalanan. Yes. Ngayon, itong mga panahon na to, nung dumating si Jesus Christ na yung perfect na alay. Yes, oo. Siya yung tumubos ng lahat ng kasalanan ng tao. So, baliwala na mag-alay ka pa sa altar ng kinatay na hayop. Hindi na yung ginagawa. Diba? Yes. So, yung value ng dugo noon at value ng dugo ngayon, malaki na yung pinagkaiba. Kasi, hindi na nun kayang tapatan yung dugo na inialay ni Jesus Christ. Ipinapainom nga sa atin ni Jesus yung dugo niya eh. Yes. Ipinapakain niya nga sa atin yung laman niya eh. Yung pabandugo ng hayop ang hindi mo pwedeng kainin. Kumbaga, parang common sense lang naman, ano? Nagkaroon na ng kapalit na mas mahalaga. So, yung value ng dugo ng hayop, wala na yun. Yes. Hindi na yun relevant ngayon. Maaari noon. Kasi nung panahon ni Moises, iba pa yung rules nun eh. Iba pa yung batas. Nung dumating nga si Jesus, bagong covenant yun. Bagong kasunduan. So, iba na siya. No? Kaya, yung nakalagay dito, sa Old Testament na to, na binanggit ng mga sumulat kay Pablo tsaka kay Barnabas, na sinusunod pa nila yung dating mga law, Mosaic Law. Hindi na siya applicable sa ngayon. Kasi baka magkaroon ng question, ginagawa nating mga Katoliko yan. Kumakain tayo. Sarap kaya ng dinuguan. May puto pa. Well, ang mag-stick dito, syempre, yung huwag kang makikiapid. Dahil all throughout time, masama talaga yun. Kasi pinagbabawal talaga yun eh. Si Jesus nga, puso mo lang yung mga lo niya, nagkakasala ka. Well, anyway, ang nire-reach out nga kasi rito, yung Universal Church, kahit ano pa yung background ng mga Gentiles, hindi sila kagaya ng mga Hudyo eh, na malalim yung pananampalataya, galing pa mismo, panahon pa ni Noah, panahon pa ni Adam and Eve. Yun yung ano nila eh, sinusundan nila. Well, ang ibig lang sabihin dito, no, yung rules dati, na ruling, yan yung nagro-rule dati sa mga tao, hindi siya pwedeng maging applicable sa mga bagong ini-evangelize ngayon. Kasi iba na yung era ngayon. Kagaya itong mga Gentiles na to, hindi siya kagaya nung mga dating Jews. So, yun lang yung sa akin. Bro, nice. Ang ganda no? Kasi tama nga naman bro sinabi mo, no, yung mga lumang batas para panahon ni Moises, na sabi mo nga, ito yung Mosaic Covenant. Kumbaga, ito yung nakagis na nila eh. No, na
sa panahon ni Jesus, sa panahon nila Pablo noon, iba na. Kumbaga, mas nakaano sila sa new covenant ni Jesus Christ, which is yung ano niya yung word of God. Oo, tama. Hindi yung yung pagkain ng kung ano man pinagbabawal. So, nice bro. Ikaw naman bro, ano naman yung message na nakuha mo rito sa first reading natin? Oo. Ang nag-start talaga na maigi sa akin dito, yung una at pangalawa, yung sa pagtutuli. Oo. Di ko lang alam kung bakit tumanggi si Pablo at Bernabe, no? Di ko alam kung bakit sila yung narinig nila, kailangan tuli daw yung magiging Kristiyano, no? Well, ang pagkakaintindi ko dito, doon sa mga Judea, sa mga Jews na yon. So, ang pagiging Kristiyano nila is dapat ikaw daw ay tuli, yung mga kalalakihan. Kasi ito yung sign na ikay Kristiyano. So, ngayon, dahil sa nalaman, tulad nga din ng sabi mo kanina, no, bro, no? Dahil nalaman nga nila at naintindihan nila na sa panahon kasi nila, iba na yung kumbaga sinusunod nila. So, anong ginawa ng dalawa, bro, ni Barnabas at ni Bernabe? Bumalik sila doon sa lugar nila, sa Jerusalem o sa Israel, no? Tapos, nag-discern sila na kumbaga may kinausap silang matanda o matandang namumuno o yung mga kasamahan nilang apostol na kinonfirm nila na tama ba tong sinasabi nung mga Hudyong yon na kailangan maging tuli daw yung mga kalalakihan doon. Pero 'di ba yung nagkaisa yung mga apostol, sina Bernabe, sina Pablo, tsaka yung mga matatandang namumuno ng simbahan or ng iglesia noon, nagkaisa sila, diniscern nila kung ano ba talaga yung susundin nila. Diniscern nila kasama yung Espiritu Santo. No, diniscern nila sa Holy Spirit, mga kapatid. Hindi sila yung nagdesisyon na wag natin sundin 'yan. Ngayon, pinag-usapan nila na kailangan ba natin sundin yung sinasabi ng Hudyo na kailangan itulay lahat ng kalalakihan. No, so kasi maiiba yung yung pananaw ng mga taga-Hentil na ito ba yung yung kailangan din namin gawin or sumabay sa kultura nila. No? So ngayon, diniscern nila, kaya nagpadala sila ng tao. Sino yung dinala nila? Si Silas tsaka si Judas, na kung tawagin daw ay si Barsabas. Oo. No. Pinadala nila, kumbaga kinlaro nila na hindi kailangan gawin itong pagtutuli kasi ang pinaniniwalaan nila ngayon is yung salita ni Jesus na pinalaganap ng mga alagad ni Jesus, nila Pablo, nila Barnabas, pati yung mga matatandang namumuno sa iglesia, sa simbahan. Kaya nagkaroon sila ng discernment, nanalangin sila, ano ba talaga kailangan naming sundin. Hindi nila pinakinggan, mga kapatid, kung ano yung sinasabi nila. Ang pinakinggan nila yung Holy Spirit na binigay sa kanila ni Kristo. Kaya nga meron tayong gift of the Holy Spirit na kung tawagin ay discernment. Yung magpapasya ka kung ano yung tama or yung mali. Wala akong sinasabing mali yung sinasabi ng mga Hudyo na so ganun gagawin din nila. Pero yung discern nila, kasi isinugo sa atin, ibinigay ni Jesus yung Holy Spirit para maging gabay at tagapagtanggol natin. Amen. Kasi sabi ng usapan natin bro last week, mga kapatid, yung usapan natin last week, pag wala kang Holy Spirit, hindi ka makakapag-decide, wala kang love, hindi ka makakapag-isip ng maayos. Kaya ang ginawa nila, tumawag sila ng Holy Spirit. Come Holy Spirit, discern upon your discernment kung ano yung gagawin din namin. Kaya yun, discern nila na ang susundin natin is yung salita ni Jesus, na ito yung gagawin din natin. Yun bro, yung na-interpret ko. Amen. Nice one. At bro, di ba? Yung kumbaga, hindi kasing halaga ng tradisyon yung mensahe ng Panginoon. Oo. Hindi po pwede na mako-compromise yung message ni Jesus Christ para lang sa tradition. Yes. Kasi iba yung kultura ng mga Gentiles. Yes. Iba ang kultura ng mga Hudyo. Ang importante dito, kung ano yung message ni Jesus Christ. New Covenant na nga Siya nga yung daan. Di ba? The way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through Him. Sino susundan mo? Si Jesus. Hindi naman baliwala na yung hindi naman baliwala yung panahon ni Moises, yung Mosaic Law, hindi naman baliwala yun. Magandang guidelines siya sa kung paano mamuhay na matuwid. Pero,
hindi mas mahalaga yun kay Jesus Christ. Kasi nga iba yung ito na yung bagong kasunduan. So syempre, sa kanya ka dapat mag-focus, di ba? Tsaka ang galing lang ni Pablo tsaka Bernabe, mga kapatid. Kasi nirespeto nila yung mga Hudyo na ganito yung kultura nila. Hindi sila nagsalita ng kung ano-ano. So nag-usap lang yung dalawa, si Bernabe tsaka si Pablo, na pumunta. Hindi sila nagdunong-dunungan Hindi sila lang magaling na ito kasi yung gagawin ito yung inano ko yung kinagistan namin So hindi sila nagalit, although nagulat sila, nirespeto nila yung mga Hudyo na kasi ito yung tradition at culture nila. Kaya napaka nangingibabaw yung Holy Spirit sa dalawang taong yun. Amen. Amen. So yun nga bro, so dako na tayo sa second reading natin bro, na basahin mo bro. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod, na bumaba mula sa langit, buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos, kumikislap na gaya ng hiyas, nahasping sinsilaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto sa bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga at 3 sa kanluran. Ang pader na lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Napansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang pinakatemplo roon. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan upang liwanagan ang lungsod pagkat ang kaningningan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon at ang Kordero na siyang ilawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay. So yun Brother J, matapos nating basahin itong ating ikalawang pagbasa, ano yung mensahe na nakita mo? Medyo mahirap para sa akin din to, kasi alam naman natin na ilang linggo na tayong ang basahin ay nasa Revelation, sa prophecy, sa vision ni Juan na pinakita sa kanya ni Jesus. Dito, ang dating sa akin dito bro, interpretation ko ay parang pinakita dito na magkakaroon ng bagong Jerusalem, which is ito na yung gagawing kaharian or magiging iglesia or simbahan ni Jesus. Kasi napansin mo dito bro, sinabi dito na magkakaroon nga daw ng liwanag na kumikislap, na parang batong hiyas at may makapal na bato at parang gaya ng haspe. Tapos yung nasa gitna at umiilaw na yon, alam naman natin si Jesus. Si Jesus siya, Kordero ng Diyos. Tapos yung mga haliging yon, 12, which nagsisimbolize yun ng mga apostol, nagiging haligi ng simbahan. Ang dating sa akin po, yung haliging yon na nakatayo doon sa may parang Jerusalem or simbahan is ito yung parang iba't ibang religion. Kumbaga iba-iba na kasi yung nila, parang kuro-kuro, paniniwala, na kaya may may 12 parang tarangkahan or yung pundasyon na magiging si Kristo pa din ang titignan nila. Siya pa rin ang magbibigay liwanag kung ano man yung paniniwalaan ng mga 12 iyon. Kaya meron ding sumasagisag doon na may mga anghel. Diba? Ang sabi pa nga daw dito, bawat sector, may east, west, south, north, may tigta-3 anghel na sumasagisag doon, tumatayo doon na magga-guide sa kanila. So, ito ang nakikita ko bro, para sa akin, ang na-interpret ko sa second reading. Yun bro. Nice. Ikaw, para sa iyo Brother Fernan, di ba medyo malalim, Para sa iyo, anong interpretation mo dito sa second reading? Ako, nung nabasa ko to, naisip ko agad napakatapat ng Panginoon. Yes. Kasi yung 12 alagad niya, may lugar sa langit. Kahit si Judas. Oo.
Oo, 12 Nagtaksil apostol. si Judas sa kanya, di ba? Mm. Nagpakamatay pa nga si Judas, di ba? Mm. Pero, nasa ano siya? Naalala siya ni Jesus Christ. May lugar pa din. May lugar siya sa Mm. langit. Isa nga, ano eh, isa siya sa nakapangalan doon sa, ano, saligang bato. No? Mm. Yung 12 12. saligang bato nung lungsod. Mm. Nakakatuwa kasi alam natin yung pagkamatay ni Judas eh. Yes. Di ba? Ang turo pa nga sa atin, di ba? Pagka nagpakamatay ka, no? Yung kinuha mo yung buhay mo, no? Kasalanan. Straight to hell ka daw. Oo. Yun ang turo na matanda sa atin, eh, no? Mm. Pero nakarinig nga ako ng ano dyan, nakarinig ako ng explanation dyan. Yung mga tao kasi na ano, na sobrang na-depress, yung parang temporary insanity, yung ganun. Yung hindi nila kinaya yung sobrang problema, Oo. nawala sila sa sarili, no? Kinitil Nagpakamatay. nila yung buhay nila. Oo. Ibang maglapat ng katarungan ng ang Panginoon. Kaya hindi ko sinasabing tama magpakamatay, ah. Baka mamaya ma-misquote ako doon. No? Ang sinasabi ko lang dito, hindi natin pwedeng hulaan kung sino yung maliligtas tsaka sino yung hindi maliligtas. Yes. Kasi nga ang salvation, personal yan eh. Mm. Si Jesus Christ lang ang nakakaalam yan. Well, anyway, tapat siya kasi lahat ng kanyang alagad may lugar dun sa bagong Jerusalem na binubuo niya. Yung 12 tribo na noong pampanahon ng Old Testament pa siya binuo, no? May mga pinto na siya naka-assign. Ibig sabihin yung 12 tribo na yun yung makakapasok dun sa kaharian. Mm. Kasi from those 12 tribes, doon nanggaling yung lahat ng lipi ng tao, di ba? Yes, Nagsanga-sanga lang yan. Oo. Ibig sabihin nga, kahit na hindi ka Hudyo, kahit hintil ka nga, no? Kahit hindi ka lumaki na kilala mo si Yahweh. Kasi ang mga Hudyo, lumaki sila kilala si Yahweh. Oo. Kahit ikaw napunta ka dun sa tribo na nawala sa sinaunang ways, no? Na lumaki ka ng sumasamba ka sa idol, yung mga ganyan. Pero nakilala mo si Jesus Christ. Sabihin mo yung mga nakalaang pinto sa atin para makapasok tayo sa kaharian ng langit. At ang bayan na yon, napakaganda niya, no? Bihis na bihis siya, napakaliwanag niya, na hindi na kailangan ng araw at buwan kasi si Jesus Christ mismo na yung magiging tanglaw ng mga tao. Ilaw. At syempre, alam naman natin lahat, wala diyang hirap, no? Walang pighati, walang sakit. Tama eh. At saka, yung lugar na yan, no? Hindi na kailangan magtayo ng simbahan. Kasi mismong si Jesus Christ na yung magiging simbahan. Yes. Well, alam naman nating lahat na ang simbahan, tayong tao, nakaisa ni Kristo. Ibig sabihin, dyan, makikipag-isa na tayo sa Kanya. Pag naging templo dito si Jesus Christ, kaisa niya tayong lahat dyan. Oo. Siya ay tapat, kahit tayo ay hindi naging tapat. Oo. Kaya dapat, mga kapatid, huwag tayong ma-discourage na bumalik sa Kanya. Kasi ang Panginoon, ang grabe yung iniready niya para sa atin. Oo. No? Ibang klase talaga yung pine-prepare niya. Ito, ano pa lang to? Sample pa lang to. Oo. So, sana ma-look forward natin yung time na uuwi na tayo dito sa bagong Jerusalem na sinasabi. Oo. Yun sabi. Yun, amen. Galing bro. Tama nga naman bro, no? Kasi si Judas, di ba, no? May pwesto sa langit. Kasama sa 12. Oo. No, Ito talaga, di ba? 12 apostol ng kordero. Oo, kordero si Jesus. So, ibig sabihin, kahit na may ginawa kang kapagkakamali, so alam naman natin, mga kapatid, di ba nagsisi naman din, di ba si Judas sa ginawa niya? Nagsisi siya, kaso nga lang. Oo, kaso yung mali yung ginawa niya din, para tingin ko, sumuko siya, nagbigte, no? Kaya, pero para kay Jesus, di ba, may mga nagawa naman din mabuti si Judas, hindi tumingin si Jesus na may ginawang kasalanan to no? Tumingin siya doon sa may ginawa ni Judas na mabuti or maganda. Kasi bro, may pwesto din, kaya tulad din natin, tulad yung mga kapatid, na kung feeling nyo hindi worthy or may makasalanan kayo or anything, di ba? So, kay Jesus, hindi siya tumitingin sa sa kasalanan, sa mali. Tsaka sabi nga bro, si Peter, nagtaksil siya kay Jesus, di ba? Oo, ilang beses niyang dininay. Si Judas, pinagkanulo niya si Jesus Christ. Ano yung pinagkaiba nila? Oo. Si Judas, sumuko. Oo.
si Pedro bumangon. Oo, bumangon. Di ba? Pati si Pablo. Oh, yan, si Pablo. Isa pa yun, di ba? Isang makasalanan, Oo, nagbagong buhay. Nagbagong buhay, no? Basta ang keyword talaga ron, magbagong buhay ka. Magbagong buhay. Kaya katulad ni Pablo, katulad sa unang pagbasa, no, alam naman natin na against siya sa mga ginagawa ng mga apostol ni Jesus. Pero ngayon, pinagpatuloy niya ang ginagawa niya. Amen. Ngayon naman, mga kapatid, nabasa na natin yung first and second. Dako na tayo sa gospel. Okay, mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sumagot si Jesus, ang umibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyong lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang binibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Sinabi ko sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyong ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, sumampalataya kayo sa akin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, okay, Brother Fernando. So, halos kadugtong din to nung basahin natin na gospel last week. No? So, ngayon, Brother Fernando, so, paano mo ma-interpret or reflection nito para sa'yo? Ang daming iniwan ni Jesus Christ na message dito. Oo. Pero, yung nagkaroon sa akin ng bearing. Kumbaga parang naging importante sa akin dito sa sinabi niya. Yung sinabi niya yung phrase na ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Yes. Kung maalala natin kanina sa first reading, di ba, medyo critical yung magiging desisyon ng mga Bernabe ng mga tayo na yan. Ano? So ito, kumbaga parang nire-reassure tayo ni Jesus Christ na wala kang ibang gagawin kundi pakinggan mo lang kung ano yung mga sinabi niya. Amen. Lahat ng teachings niya, saan makikita yun? Sa gospel. Buhay ni Jesus Christ yun eh. Yes. Lahat ng mahalagang sinabi niya, lahat ng mahalagang ginawa niya, nakalagay yan sa gospel. Luke, John, Matthew, and Mark. So, dun sa 4 na books na yun na nasa Bible, buong buhay ni Jesus Christ yan. Kwento niya. Yung mahalagang nangyari sa buhay niya. Diyan mo ngayon malalaman kung ano yung mga sinabi niya. Yes. Yan ngayon yung mga susundin mo. Hindi naman sinasabi rito na baliwala na yung Old Testament. No? Ang sinasabi lang dito ni Jesus Christ, ito na napakasimple na lang ng rule. Kung iniibig mo siya, tutuparin mo yung mga salita niya. Yes. Kasi nga, siya nga ang daan papunta sa Ama. Ang sinasabi niya galing sa Ama. Di ba? So kung naniniwala ka talaga si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao, maniwala ka na galing sa Ama yung sinasabi niya. Sundin mo siya. Di ba? Napakasimple lang. Kaya nakakatuwa dahil simpleng-simple na lang yung rule na binibigay niya sa atin. Yung utos, ginawa niyang dalawa lang. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang kapwa mo. Kumbaga, nung dumating si Jesus dito sa lupa, pinadali niya yung salvation eh. Tinubos niya yung mga kasalanan natin. Tama. Isang alay na lang ang kailangan, si Jesus Christ na lang. Tanggapin mo yung salita niya, sundin mo yung salita niya, di ba? Hindi na komplikado. Kumbaga, para sa atin, tayong mga tao, no? Di ba ayaw naman natin ng mga bagay na komplikado eh. Kasi alam ni Lord yun. Alam niya na mahihirapan tayo na mag-memorize ng napakaraming, ang daming rules, ang daming ngayon, ito na lang, bottom line na lang. Simple na lang, no? Ibigin mo si Jesus Christ, sundin mo yung sinasabi niya.
Magtiwala ka na yung mga sinabi niya galing sa Ama. Paano ka pa magkakamali niya? Hindi ka na mapapahamak niya. Oo. Yun yung sa akin, bro. Nice, bro. Tsaka tama, bro, no? Sobrang simple lang naman na tatanggapin mo or intindihin mo yung salita niya, no? Kumbaga, hindi mo na kailangan sundin yung Old Testament. Oo, kailangan sundin. Pero, di ba, itong New Covenant, bagong utos, simple na lang. Di ba, mahalin mo ang Diyos. Di ba, kung ano yung sinasabi niya, di gawin mo sa buhay mo. Yun lang. O ngayon naman, Brother J, ikaw, ano ngayon yung message na nakuha mo rito sa gospel? Oo, bro, no? Tulad na sabi ko kanina, sobrang simple lang naman na pagsunod mo kay Kristo. Sundin mo lang yung sinasabi niya. Tulad ng sabi mo, nasa Bible na lahat. Tulad ng sabi mo, kwento ng buhay niya to. No? Pero may mga pagkakataon kasi sa buhay natin mga kapatid, na kumbaga may nakasanayan tayo. Diba, syempre, may mga parents tayo, ganito yung sinasabi, ganito yung nakagisnan. Tama po yun, walang problema, sundin yun. Pero, kung ilalagay din natin ang sitwasyon natin sa sarili natin, sa buhay din natin, sa pagsunod, ang pinakasimplest talaga na sundin is magbasa tayo ng Bible. Kung gusto mo simulan sa mangtipan, basahin mo hanggang sa buhay ni Kristo. Kasi once na mabasa natin yan, alam na natin kwento ni Jesus, especially yung mga wisdom na sinasabi ni Jesus nung panahon niya sa mga apostol, masasabuhay natin yun actually. Oo, masasabuhay mo yan mga kapatid sa trabaho. Kung ikay nag-aaral pa sa eskwela, masasabuhay mo yan No? Kung magkakaroon ka ng pagbabago, kasi for example na paano ba mahalin si Kristo? So sabi ni Jesus na mahalin mo si Kristo, ang Diyos, ng buong mong puso, ng buong mong kaluluwa, lakas, at pag-iisip. Yun lang. Di ba? Wala nang question kung paano ka magmahal sa ating Panginoon. No? Sa mga tradition kasi, yung mga tulad na sabi mo, Bro Fernan, kanina, na yung mga tradisyon sa iba't ibang kultura, walang problema doon. Pero, syempre, doon pa din tayo sa bagong kinagisnan na turo sa atin ng Panginoon. Amen. Susundin lang naman natin mga kapatid yung kanyang salita Oo. Kasi sabi niya kanina, sa binasa ko kanina, hindi naman galing sa kanya yung salita, kundi sa Ama. Kasi yun din ang sinabi ng Ama sa kanya na anak. No? So, pandali lang. Sundin lang natin mga kapatid, yung utos ni Jesus, kung ano yung sinasabi niya, mahalin mo yung kapwa mo, mahalin natin. No, kung ano yung pwede mong maitulong, gawin mo. Katulad na lang din ang ginawa nila nila Pablo at Bernabe. No, dahil mahal nilang ginagawa nila at saka may dala nilang Espiritu Santo, nasa kanila Espiritu Santo, gawin mo pa din. Extra mile. Oo, may extra mile. Tsaka tulad din na sabi ko kanina, ang Espiritu Santo, iyan ay gabay natin. Yes. Ang Espiritu Santo, mga kapatid, yan din ang magtatanggol sa atin Magtatanggol saan? Pag may mga pumapasok sa isip natin, sa isip mo bro, may naririnig kang something, ewan Pero dahil nasa iyo ang Espiritu Santo, yan magtatanggol sa iyo. Yan din ang mag-guide sa iyo. Yan din ang magbibigay sa iyo ng tamang desisyon kung ang gagawin mo ba ay tama or mali. Oo. Tumawag ka lang ng Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Pero di mo papansin, may iba na yung mood mo. Kumbaga makapag-desisyon ka na ng tama kasi tinawag mo yung Holy Spirit. Amen. Amen. Nice. Tsaka nga isa pa dito sa sinabi niya, yung kapayapaan. Kapayapaan ko, sabi ni Jesus, di ba? Oo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Oo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi lang siya sinabing basta kapayapaan ko. Oo. Ibig sabihin, kung anong klaseng peace meron si Jesus Christ, yun yung iniiwan niya sa atin. So, nire-remind niya rin sa atin nga dito na dapat huwag tayong laging nag-aalala kapag ang ginagawa natin yung salita niya. Kasi nga siya bahala sa atin. Kaya sabi ko nga sa'yo bro, ang dami niyang iniwang ang mensahe dito sa gospel natin. Yung sinabi mo po na kapayapaan, naririnig sa simbahan. Diba? Kaya sinasabi ng pare. Pag nagsisimba tayo, di ba, naririnig natin. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Amen. Amen.
So yun, ang galing bro. Oo, Galing. amen. I'm sure mga kapatid kayo, marami rin kayo naging reflection dun Tama. sa tatlong binasa natin. Ano? Nakakatuwa lang kasi nga, ang daming message na ibinibigay sa atin, Lord, every time na darating ang araw ng pagsimba. Oo. Kaya, reminder, no? Sunday, simba tayo. Oo. Tsaka ganda ng gospel eh. Oo. Malinaw eh. Ngayon naman bro, na nabasa na natin sila. Ano yung connection na nakita mo bro dun sa tatlong readings natin? Oo. So gusto ko muna unahin bro sa ebanghelyo, sa gospel na pinapaintindi sa atin ni Kristo yung pagsunod sa mga sinasabi niya. Kasi wala naman tayong magiging basehan kundi sa salita niya. Kasi sa bawat problema na dumating sa atin, sa inyong mga kapatid, wala naman tayo ibang tinatawag eh. 'Di ba? Diyos ko. 'Di ba? Siya lang naman tinatawag natin eh, no? Pero sa mga panahon kasi na for example, masaya tayo, masaya kayo, 'di ba? Nakakalimot tayo sa Diyos. Pero pagdating sa may problema, siya ang tinatawag din natin. Pero sa sa sinabi ni Kristo na sundin niyo lang naman din yung kung ano yung sinasabi niya. Kasi yung sinasabi niya dito sa may Bible, galing din naman kay yun eh, sa Diyos Ama. Amen. Oo, hindi naman yun invento lang ni Kristo eh. Kumbaga si Kristo may wisdom siya and discernment. Yes. Oo, iniisip ni Kristo kung ano yung sasabihin niya sa ating lahat, to the future, to the ends of the earth, no? Kaya ganun ang ginawa ng mga apostol ni Kristo sa unang pagbasa, 'di ba? Kina Pablo, kina Bernabe, 'di ba pumunta nga sila doon sa mga lugar ng mga Hudyo na dapat daw ang mga kalalakihan doon ay dapat daw nakapag-circumcise. So yun kasi tradition nila. Sina Pablo, Bernabe, hindi nila kinontra yun mga kapatid eh. No? So ang ginawa nila, doon sila kumonsulta sa kapwa nila apostol, sa mga elders na mga namumuno sa mga kada simbahan, no? Hindi sila yung nagmagaling-galingan, hindi sila nagdunong-dunungan na dapat hindi walang ganyang pagtutuli, no. Tuli na ako eh, so bakit niyo pa ako ganyan, ano? No. Pero nag-discern sila. Nanalangin sila, pinag-usapan nila, no. Bago sila nag-usap, nanalangin sila, nag-discern sila na ano ba yung gawin natin, no. So ang ginawa nila, sumulat sila na ganito kasi ang aming pananampalataya na dapat ay sundin ang salita ng Diyos. So parang ginagalang nila kung ano yung tradisyon, kultura ng isang lugar, no? Kaya nag-discern sila. So yung discernment nila, ginaid sila ng Holy Spirit. Yes. Ginabayan sila ng Holy Spirit. Kaya nagkaroon sila ng tamang pagpasya, tamang desisyon. Ganun din sa sa ikalawang pagbasa, no? Dahil sa sinusunod natin ang Panginoon, si Kristo mga kapatid, tinanggap natin yung Holy Spirit, may lugar tayo sa langit. Amen. Kasi wala naman tayong ibang titignan, kundi si Kristo lang naman eh. Si Kristo lang naman talaga yung magbibigay liwanag eh. Kaya sinabi sa ikalawang pagbasa na si Kristo yung parang kumikinang na parang isang kristal o diamante o anong klase ng bato na magbibigay sa'yo ng liwanag. No? So yun lang, mga kapatid, ang aking connection. Nice. Galing. At para sa'yo, bro, ano din yung connection mo sa tatlong binasa natin? Ako naman, ang nakita kong connection nito, nung tatlong binasa natin, it is all about the church. Okay. Tama. Ano yung nature ng ating simbahan? Saan nanggaling at saan ito papunta? Yes. No? So, sa first reading, ito yung mga early times na nag-uumpisa nga yung simbahan, ang ating simbahang Katoliko. Umpisa pa lang, universal na agad siya. Wala siyang pinipiling lahi, wala siyang pinipiling kultura, set of beliefs, walang ganun. Antimano, lahat sinasakop niya. Gusto niya lahat marating. Kasi nga, si Jesus Christ ang pagmamahal niya para sa lahat. Sa Hudyo at sa Hentil. No? Regardless kung ano ka pa. Tapos dito naman sa second reading, ipinakita yung pupuntahan ng simbahan. Which is, magiging si Jesus Christ na mismo yung simbahan. Di ba ang galing? Nag-umpisa kay Jesus, papunta kay Jesus. So, ang simbahan natin, talaga siya, kay Jesus lang umiikot. Tama. Siya yung sentro, siya yung umpisa, siya yung pupuntahan. At yung simbahan na tinutukoy na tayo, which is yung simbahan nga, tayong mga mananampalataya, ikinasal na tayo kay Jesus Christ. Katipan natin. Si Jesus Christ ang ating katipanan. Siya ang
ating tagapag-provide sa lahat. Amen. Siya ang ating pari, siya ang ating kapatid, siya ang ating Diyos. Lahat-lahat na, siya na lahat. Everything. So, bakit ka pa lalabas? Nandun ka na nga, nandun na nga lahat ng kailangan mo eh. Doon nag-umpisa yun. Kay Jesus matatapos yun. Ba't ka lalabas ng simbahan? Yes. Di ba? Dito ka lang. Oo. Kasi nga, papunta to kay Lord eh. Oo. Tapos dito naman nga dun sa mabuting balita, no? Sinabi na nga ni Jesus Christ, dahil siya nga ang simbahan, di ba? Sundin mo kung ano yung sinasabi niya. Kaya kung mahal mo si Jesus Christ, dapat mahal mo ang ating simbahan. Amen. Kasi sa kanya to eh. Siya to. Oo. Pagdating dun sa Revelations, di ba? Hindi na kailangan ng templo. Si Jesus na yung templo. Ibig sabihin, itong simbahan natin ngayon, magiging siya yan. Papunta yan doon, no? Kung mahal mo ko, sabi ni Jesus, di ba? Kung mahal mo ko, susundin mo yung sinasabi ko. Oo. So, ngayon, dito, itong mga panahon na to, dito sa lupa, ang meron tayo yung simbahan na iniwanan niya, yung itinatag niya. So, anong dapat mong gawin? Magsimba. Magsimba ka. Makinig ka doon sa sinasabi ng simbahan. Tama. Kasi, ang goal lang ng simbahan, walang iba kundi iligtas yung mga kaluluwa natin. Oo. Kaya, kapag ikaw ay nananamlay, no? Humihina ang pananampalataya, tandaan natin, pwede tayong pumunta ng simbahan. Oo. Kasi, nandun si Jesus Christ. Oo. Yun lang yung sa akin, bro. Oo, nice bro. So, tama ka nga bro, no, pag ikay nalulungkot, nalulumbay, may problema, o kung ba humihina ang iyong pananampalataya, wala rin mapupuntahan eh. Simbahan din eh. Simbahan ka pumunta. Siya rin naman tatawagin mo eh, di ba? Yes. Pag may problema ka. Kasi siya lang talaga makatulong sa'yo. Amen. Eh mga kapatid, ang tinutukoy nga namin dito, ang sinasabi namin ng kapatid kong si Fernan, eh talagang pinupush namin na tayo magsimba. Oo. Kasi doon din naman tayo pupunta sa kanya eh. Kay Kristo. Siya naman yung mimit natin doon eh. Tsaka Amen. pakinggan natin yung mga sinasabi to our priest, mga nagsasalita sa unahan. Kasi yun din naman ang salita ng Diyos eh. Amen. So, yun mga kapatid. So, dadako kami ngayon ni Brother Fernan. Kung paano ba namin ito ma-apply, itong mga binasa, yung mga sharing namin ni Brother Fernan. So, bro, paano mo siya ma-apply sa buhay mo? Ako bro, ma-apply ko to kasi nga, syempre, sa inyo din mga kapatid, no? Napaka magandang application to kasi unang-una ini-encourage tayong magsimba. No? Kailangan talaga natin gawin to. Oo. Hindi po pwede na tumatanggap ka lang ng salita, hindi ka tumatanggap ng katawan niya. Kailangan parehas natin yung tinatanggap. Tama. Pangalawa, isa sa mga best application ito, lalo na sa ating mga Katoliko, no? Kung mahal mo si Jesus, dapat mahal mo yung simbahan. Tama. Hindi ko sinasabi na makipag-away kayo, no? Makipag-gera kayo sa mga ibang religion, no? Ang sinasabi ko, maging tapat kayo sa simbahan. Maging tapat tayo sa simbahan. Yes. Ipagdasal natin yung ating simbahan. Oo. No? Tumulong tayo sa mga gawain ng simbahan. Oo. Magbigay tayo sa simbahan. Tama. Kasi ito yung, for the meantime, ito yung bahay ni Jesus Christ eh. No? Alagaan natin yan. Kasi kailangan maging tapat tayo kay Lord. Yung salita niya, matatanggap natin yan sa simbahan. Oo. Yung katawan niya at dugo niya, matatanggap natin sa simbahan. So, alagaan natin yung simbahan natin. Oo. At ang doktrina ng simbahan, no? Yung doktrina ng simbahang Katoliko, pangalagaan natin in a way, in the sense na huwag tayong magpapadala sa sinasabi ng iba. Oo. Manindigan tayo. Huwag naman tayo na basahan ka lang ng konti, magaling yung bumasa, magaling yung nagpaliwanag. Ikaw naman, dalang-dala ka na kagad. Na sales stock. Sinasabi ko sa inyo, kung totoong hinahanap nyo ay katotohanan, pumunta kayo sa simbahan natin, kausapin nyo yung pare, sigurado maliliwanagan Amen. kayo. Alagaan natin at suportahan natin yung simbahan na ang nagtatag si Jesus Christ. Wag natin pabayaan, wag natin talikuran. Oo. Yun sa akin bro, yung application. No, ganda yun bro. Nice. So, sa pagsisimba. Ikaw naman bro, paano mo na ma-apply ito sa buhay mo? Oo, sa akin bro, may apply ko to na araw-araw kasi talagang tumatawag ako ng Holy Spirit every time na ako'y nalulumbay. Siyempre, nababa din yung faith ko. So, bakit nababa yung faith ko? Kasi siyempre, may mga problema talaga tayo, ako, na
na hindi ko kaya. Mm-mm. So ngayon, nagsisik ako ng Holy Spirit, tinatawag ko siya kung ano ba magandang gawin. Oo. And alam mo bro, isa sa mga napakalakas na gift of the Holy Spirit, pag tinawag ko, humiling ako sa Holy Spirit na pagkuluban niya ako nito, is yung healing. Gift of healing. Oo. Bakit bro? May share ko lang. Kasi yung isa kong pamangkin, anak ni Jepoy, nung kailan ba yun? Yung Friday, nung nagkaroon tayo ng fellowship, kaya hindi rin nakasama kapatid ko na yun kasi may sakit yung anak niya. Okay. Pamangkin ko, nagsusuka, tsaka dumi siya. Mm. So ngayon, nung Sabado, dinala sa ospital, inadmit na. So umaga hanggang tanghali, kumbaga kinakalaban lang ng demonyo kasi sobrang sakit ng ulo ko, bigat ng katawan ko. Tapos yung nakita ko sa GC namin, na yung pamangkin ko, anak ng kapatid ko, nasa ospital, nakaswero, nababasa ko yung chat ng kapatid ko na mali-mali pa daw yung pagturok daw ng injection, hindi daw mahanap yung kasi ugat kasi mataba yung bata eh. Nag-worry ako, napabalikwas ako, bumangon na ako. Napadasal ako. Tunay nga bro na napakabisa, ang tunay na gamot ay ang panalangin. Mm. At ang mabisa at magaling na doktor, si Jesus, naniniwala ko dyan. Kaya ang ginawa ko noon, actually nung kinahaponan, paggabi noon, may household. So pinuntahan ko muna yung pamangkin ko sa ospital. Actually ginawa ko doon, pinagdasal ko yung pamangkin ko. Nung nakita ko yung pamangkin ko, sobrang lumbay, sobrang matamlay, kasi nga sa nararamdaman. Tapos, yun nga, sa isip ko, sa puso ko, pinagdarasal ko siya. Kaya isang part doon na nasa hospital ako, nakaupo lang ako, nakatingin ako sa bata, pero pinagdadasal ko yung pamangkin ko. Ang galing na ng Panginoon kasi kinabukasan, umaga ng Sunday, umokay yung Amen. yung pamangkin ko. In Jesus' name, kaya sabi ko, ang galing kumilos ng Holy Spirit kasi once na tinanggap mo yung banal na Espiritu Santo, tulad nga ng sinabi ko kanina, siya ang gabay at tagapagtanggol mo sa bawat anong klaseng problema na tinatahak at dinadanas mo. Basta tanggapin mo lang siya, tawagin mo lang Holy Spirit kasi ang Holy Spirit, galing naman din yan kay Kristo. O kaya gusto ko sana pakita yung picture ng pamangkin ko na tumatawa, masigla, malusog, na dahil sa panalangin, dahil sa gift of healing na pinagkaloob sa akin ng Holy Spirit, okay na yung pamangkin ko. Amen. Nakakatuwa. Kaya isa sa mga ma-apply sana ninyo mga kapatid, yung tumawag din kayo ng Holy Spirit. Ayan. Kasi maraming handog ang banal na Espiritu Santo na katulad din ng ginawa ng mga apostol nung unang pagbasa, hindi sila nagdesisyon ng basta-basta. Diba? Nag-discern na nalangin sila kung ano yung dapat nilang gawin eh. So doon sila nakapokus sa salita ng Diyos. Amen. Kaya sobrang galing talaga ng Holy Spirit once na sinabayan ng panalangin, taimtim ng panalangin. No? Kaya wala kang magagawa eh kasi talagang pag kumilos ng Holy Spirit hindi mo akalain na ito nang gagawin niya. No? Amen to that. Amen. Nice. So yun, maraming salamat mga kapatid. Thank you bro. Thank you mga kapatid. So sana may napulutan din kayo kahit paano sa kapatid ko si Brother Fernan. And yun nga, so next week magkakasama muli tayo. So baka for next week for sure kasama na natin si Brother Mark. Amen. Brother Fernan. Sana po marami nga kayong napulot na aral sa amin. Thank you dahil lagi nyo kaming sinasamahan. Pinagtsatsagaan nyo yung mga itsura namin. Salamat po. Kung alam niyo lang po kung gaano po kami kasaya kasi alam namin na sinusuportahan niyo kami sa ginagawa namin at alam namin na marami rin kayong experiences, marami rin kayong mga discernment na natututunan. Kaya naman po, muli mga kapatid, hinihiling ko po sa inyo na sana suportahan niyo kami, tulungan niyo kami. Please like, share, and subscribe para po in a way, matulungan nyo kami maikalat ang mabuting balita. Tapos mga kapatid, mga tinapay, kung may mga mensahe sa inyo ang ating Panginoon, pwede nating i-share dyan, may comment box dyan, comment section. I-share nyo dyan kasi marami rin po nakakapanood, marami rin po nakakabasa ng mga mensahe. Kung ano yung nyo, malay nyo, yung message sa inyo ni Lord, may makabasa, no? Tapos para sa kanya pala yung mensahe nung nag-chat na yan, no? Diba? So, yun. Maraming salamat muli mga kapatid.
So muli mga kapatid, lagi natin tatandaan na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Kundi sa bawat salita ng Diyos. Salamat! Bye!